Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, pwede po ba akong mag-request? Sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button? Makikita po natin yan sa ibaba. Yung may icon po is bell sa ibaba. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang talakayan natin ngayon ay tungkol sa valid ID. Wow! Yes, valid ID. Ano nga ba ang mga valid ID? SSID, Postal ID, Driver License, National ID, 10 ID. 10 ID. Yan ay ilan lamang sa mga valid IDs na napaka-importante na dapat meron ka. Yan ang mga unang requirements na hinihingi sa mga application, maging sa trabaho, pag-file mo ng loan, pagkuha mo ng passport, NBI clearance, at marami pang iba. Hihingihan tayo ng IDs. Pag-usapan natin ngayon yan. Ito ang aking opinion. Yawn. Ano ba yung mga IDs? Di ba sinabi ko ng ano? Alam niyo mga kababayan, no? Siguro naranasan niyo ito. At siguro isa rin kayo sa mga nabuisit. No? Isa rin kayo sa mga nainis. Isa rin kayo sa mga nagtatanong. Kasi kalimitan, pagkukuha tayo, ito kasi for my opinion niya, sa sarili ko mismo nangyari. Wala, kukuha ko ng IDs. Pagdating doon, ano hihingin sa'yo? Kailangan nila ng dalawang valid IDs. Oh no! Yun na ang tanong eh. Hihingin ka nga ng valid IDs kasi wala kang valid IDs. Tapos ngayon, pagdating mo, hihingihan ka ng dalawang valid IDs. Naloko na. So, tayo sa Pilipinas na siguro ito nangyayari, no? Pero, ano ba dapat, no? Ano ba dapat ang ating gagawin sa ganitong sitwasyon? Na wala na tayong IDs, lahat na gusto nating magkaroon tayo ng IDs, pero hingihan tayo ng valid IDs. So, ang opinion ko dito, una-una, siyempre nakaka-dismaya, ng damdamin kasi pagdating doon hindi ka makakuha kasi hihingaan ka nga ng dalawang valid IDs. So ano bibigyan mo dahil wala. So sasabihin, kaya nga po nga ako kumukuha dahil wala akong IDs eh sir, yan kasi yung yan kasi yung kailangan. Hindi ka makakuha hanggat walang valid IDs. So siguro opinion ko mas maganda na itong magkaroon ng ganitong pag-uusap. Kasi para makita rin ng ating gobyerno o nakaupo o nanunungkulan na pukusan o tingnan yung mga ganitong problema. Ngayon, ang iba kasi, hindi naman lahat ng tao yung malalakas ang loob para may mga tao pag sinabihan mo wala na. Ano na sila? Yung tigil na, kumbaga, nakakainis naman. Kukuha na ako ng valid ID tapos hingihan ako ng dalawang valid ID. So wala na, hindi na sila magpuprosigin na kumuha nun. So ano po ba ang dapat natin gawin sa bagay na yan? Siguro may mga dapat mangyari. Ang tanong dito kasi sa Pilipinas, marami tayong kakaibang experience gaya na lamang ng pagkuha ng valid IDs. Marami tayong experience sa pagkuha ng mga valid IDs. Ayan. Ganito ang ating gagawin. Ang una nyo kukunin, opinion ko to para sa mga, kasi yung iba kasi, hindi na sila, hindi na alam kung anong gagawin, pero may opinion ganito gawin. Ang una mong kunin, yung SSID. Yan, Kasi okay. ang SSID, ang unang requirements na hinihingi ay ang birth certificate. So, sa mga susunod ng mga ID, unan yung kunin yung SSID. Pagkatapos niyan, sumunod ka na ng mga ibang IDs. Kasi meron ka ng ID na di ba?
Ang masaklap lang kasi alam mo, siguro sa busy din siguro sa mga nakaupo, hindi na kagad napapansin niya. Kasi may napanood niya ako doon sa isang video, no, na sa galit niya, talagang inano niya yung sa ano yung sa harapan niya na naghiningi siya ng 2 valid ID. Sabi niya, kaya kumukuha ka ng ID kasi wala akong ID, tapos hihingi mo ko ng valid ID. So nagalit ngayon yung babae, yung ano sa yan ang kailangan namin yan ang ano, sundin nyo, kumuha kayo ng valid, wala pa kayo kaya galit na galit yung kumuha. So para hindi mangyari yung mga ganung ano, so ang una nating kunin muna is yung SSID, kasi ang birth certificate natin yung kinukuha nila, so magkakaroon tayo ng valid ID. So sunod-sunod yan. Kaya kung may mga opinion kayo, i-comment section nyo sa comment section natin. Mag-comment kayo, magkaroon kayo ng pakialam sa kapaligiran para makita nila na may pagpapahalaga tayo sa bawat isa. So ito ay opinion at kuro-kuro na nagbibigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kapatid na nagtatanong din. So mahalaga yung comment nyo. So hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli, Robert Agad, pag may tanong, sagot